Usapan natin kung paano nga ba tayo magbabasa ng chart para malaman natin kung pataas ba ang price or pababa. Ano nga ba ang candlesticks, indicators, ang time frames, iba pang trading terms. Simulan natin. Let's go. Para makita nyo yung charts, punta kayo dito sa tradingview.com. Balik na tong crypto. Bitcoin. Ito tayo sa Bitcoin. Click nyo lang tong see on super charts. Kung cellphone ang gamit nyo guys, download nyo lang yung TradingView app. Tapos same steps. Kung titingnan nyo tong charts, ang nakikita natin dito is yung green and yung kulay red. Ang tawag dito is candlesticks. Bawat candlestick represents a time frame. Kung pupunta kayo dito, ito yung mga time frames na tinatawag natin. Ibig sabihin, pag nag-select ka ng time frame, nag-select halimbawa tayo ng 1 hour time frame. Ang mangyayari dito is bawat hour, every hour is magpapalit siya ng candle. Ibig sabihin, this candle is 1 hour. This candle is 1 hour. Every hour, nagpapalit siya ng candle. Kung pupunta naman tayo sa 4 hour, is ibig sabihin naman dito is every 4 hours naman, nagpapalit ng candlesticks dito. Ibig sabihin, itong candle na to is 4 hour. Yan yung movement niya in 4 hours. Itong candle naman, next candle is 4 hour ulit. Kung pupunta naman tayo sa 1 day time frame, every 24 hours magpapalit ng candle. Ito yung tinatawag natin daily time frame. So kung titingnan natin dito, ito yung, halimbawa itong candle na to is, ito yung movement niya for the whole day. After the day ends, after 24 hours, another candlestick. Ganun nag-work yung time frames guys. Kung papansinin nyo, magkaiba ang kulay niya ng bawat candles. Meron tayong green at meron tayong red candlesticks. Ibig sabihin, pag ang green candle nakita mo, ibig sabihin yan is, yan yung tinatawag na bullish candle. Pag sinabi nating bullish, is pataas yung price. Bakit bullish? Kasi kung papansinin nyo kung paano umaatake ang mga bulls is pataas. Kaya bullish yung tinatawag. Ang pababa naman is bearish na tinatawag. Pag nakakita ka ng green, bullish. Pag nakakita ka ng red, is bearish. Ibig sabihin, ang bullish pataas, ang bearish is pababa. Ibig sabihin nun. Bakit bearish? Kasi ang atake ng bear is pa ganun. Pababa. Paano nag-work yung candlesticks? Ganito siya. Sample tayo ng bullish candle. Nag-set tayo sa 1 hour time frame. Ibig sabihin, every hour dito sa chart na to magpapalit ng candlesticks every hour. And let's say, tapos na yung hour. Bagong hour na ngayon. Magdodrawing ng bullish candle ang price. Halimbawa, mag-i-start ang every candle pag bullish siya, pag kulay green. Mag-i-start yun sa baba. Drawing ang price ng candle. Either tataas yan or bababa for the whole hour. So gaganto ang magiging itsura niya. Pagka na-hit niya na yung 60 minutes or 1 hour na, ang mangyayari niyan is magko-close siya ng candle. Tapos bubuo na siya ng candle niya. Yan ang itsura niya. Yan yung tinatawag natin yung body. Body siya ng candle. Tapos yung mga lumagpas na guhit, which is this at ito yung tinatawag nating wick. Ibig sabihin, ito yung mga wick na to, ito yung dinaanan ng price. Dinaanan lang niya, tapos bumalik siya dun sa body. Now, ang tawag naman dito is closing price. At ito yung opening price. Kasi, dito nag-open yung price sa baba. Kaya bullish ang tawag kasi nagsimula siya sa baba, pataas. Nag-open siya sa baba, nag-close siya sa taas. Which is ito naman yung tinatawag na closing price. And bubuo siya ngayon ng body. Kung titingnan natin tong example na bullish candle na to kulay green. Ibig sabihin, yung nagsimula yung hour, which is 10 AM. 10 AM nag-start tong candle na to. Nag-open yung price dito sa price na to. Sa price na 26,400 siya nag-open. Tapos within the 10 AM to 11 AM, ibig sabihin niya nag-move ang price. Pataas, taas, baba siya dyan. Nag-move lang siya sa loob na yan. And then, ang ginawa niya within the 10 to 11 AM is lumagpas siya dito. Tumaas siya hanggang dito. Tumaas siya dyan sa wick. And then bumalik siya dito at dito na siya nag-close. Ito na yung closing candle. Yung dinaanan niya is tinatawag nating wick. Pag nag-close na to, mag-drawing na siya ngayon ng additional candle. Kung pula yung lumabas, hindi naman yung tinatawag nating bearish candle. Baliktad naman. Ang candle na bearish is sa taas ngayon siya mag-open. Tapos na yung 10 AM kanina, 11 AM na. May bagong candle na tayo ngayon. So mag-open siya sa taas kasi bearish. Open within the hour, ganun yung price na nangyari. Tumataas baba, tumataas baba. And then
Tapos na yung 11 AM, 12 AM na. Tapos nag-close na siya ngayon dito. And then bubuo yun ng candle. Tingnan tayo ngayon ng bearish example. Ito, kulay pula. Ibig sabihin nito is dito siya nag-open sa taas. Open price, gumalaw, taas baba, nag-drawing ng wick, and nag-close siya dito. Ibig sabihin, ito yung start ng hour, ito yung end ng hour. Open, close. Now, iba-iba ang open at close depende sa time frame na gamit natin. Kung pupunta tayo sa 4 hour, for every 4 hour ang open at close niya ngayon. So, since na 1 hour tayo, every hour nag-open at close ang mga candles dito. Kung titingnan natin, ang kasunod pa niya is another bearish kasi nag-open siya dito sa taas. Open, nag-drawing, bumalik at nag-close sa baba. Kaya naging bearish siya kasi nag-open sa taas, nag-close sa baba. Sa bullish naman is baliktad lang, pataas. Nag-open sa baba, nag-drawing, nag-close sa taas. Yun lang pinagkaiba ng bullish at bearish. Kung saan lang siya nag-close. Nag-open sa baba at tumaas, nag-close sa taas. That's bullish. Pag nag-open sa taas and nag-close sa baba, that's bearish. Ngayon, yung mga dinaanan niya na hindi open at close, yun yung tinatawag nating mga wick. Yung mga guhit outside the body. Like this. Pag pinagsama-sama mo lahat ng candle at i-zoom out mo siya, makakahanap tayo dito ng patterns, pwede natin siyang guhitan, at kung ano-ano pang pwede natin gawin na strategies dito para malaman natin at ma-determine natin kung tataas ba or babagsak ang presyo. Para hindi kayo malito at ma-overwhelm agad, tuturuan ko muna kayo ng basic strategy nang wala muna kayong i-drawing sa chart para hindi kayo malito. Ito yung mga tinatawag nating indicators. Ito yung tools na ginagamit ng traders para mag-determine sila ng price kung tataas o babagsak nang walang dinodrawing sa chart. Walang ginuguhitan, walang dinodrawing kung ano-ano. Para hindi muna tayo ma-overwhelm at malito. At the same time, makapag-start na tayo mag-predict kung pataas o pababa ang price. Click nyo lang tong indicator dito. Search nyo lang moving average. Click nyo lang tong moving average, simple. And then lalabas na yun dyan. Meron na siyang guhit. Click nyo lang tong setting dito. Setting, tapos length. Lagay mo lang dyan 51. Ito kasi yung moving average niya is linya siya. Gumagawa siya ng linya automatic. Kung gusto mong palitan yung kulay, pwede rin. Pwede mong gawing black to. Or pwede mong gawing red para mas kita siya. Ang criteria lang natin dito sa MA or moving average, every time ang price is nasa taas ng moving average, doon tayo magbabay. Kasi ang concept natin palagi is buy low, sell high. Ibig sabihin, aantayin natin mag-close yung candle doon sa ibabaw ng moving average. Kagaya nito. Kung makikita mo dito, nag-close ang candle above the line. Doon sa moving average na ginamit natin. Nag-close yung 2 hour candle sa ibabaw ng moving average. This is a confirmation na pwede mo na siyang i-buy. Pwede ka na mag-buy dito kung gusto mo. Buy ka dyan, and then magsasell ka dito sa taas. Ganun lang simple ang paggamit ng indicator. And ito rin, kung titingnan mo another time, nag-close ang candle sa ibabaw ng moving average. Buy ka dito at nag-sell ka dito sa taas. Profit ka na dyan. Kung halimbawa nag-buy ka dito, meron ka na agad na 2.7% profit. Kung kukumpitin natin, malaki-laki na rin yun. Ibig sabihin, nag-times 3 na yung pera mo. Baliktad naman sa pababa. Nag-close ang candle sa ilalim ng moving average. That is a sign na pwede kang mag-sell dyan. Sell ka na, bumagsak na siya. Nag-sell ka dyan, meron ka na rin another 3%. Nag-times 3 yung profit mo. Yun lang ang gamit mo, indicator lang. Pag sanay ka na gumamit ng indicator like moving average, isa lang to sa sobrang daming indicator na pwede natin gamitin. Dahil ito yung pinakamadaling gamitin at pinaka-basic. Ito na muna yung gamitin nyo for practice. In the next video, pag-uusapan naman natin kung paano tayo mag-open ng trade at mag-close ng trade using sa trading platforms sa exchanges. Trading view, sa charts tayo titingin at magpipredict kung tataas or babagsak ang price.
And then sa trading platform or sa trading exchange tayo magte-trade, mag-open, magba-buy, magse-sell. And yun lang, kung natuto ka in this video, consider liking our video, subscribing sa channel para una ka sa mga tutorials at mga next videos nating i-upload. And kung nasa Facebook ka, i-like mo na rin yung video and mag-comment ka kung meron kang tanong. Yun lang, I'll see you in the next video.